Hello po sa inyo, Miss May. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Carlos. 24 anyos. Kasalukuyan nag-aaral sa kursong Criminology. Hindi naman ito ang gusto kong kurso. Ngunit dahil na rin sa impluwensya ng barkada ko, ay ito ang kinuha ko. Sabi kasi nila, kapag criminology student ka, macho at gwapo ka sa tingin ng mga babae. Hindi ako babaero. Sakto lang. Ngunit sa 3 taon ko sa kolehiyo ay wala akong natipuhan. Hindi naman sa pagkamayabang, pero marami nagpapapansin sa akin. Ngunit ni isa ay wala akong nagustuhan. Kahit pa maputi, maganda at sexy babes. Hanggang sa nakilala ko si Olivia, ang pinsan ko. Nasa 15 taong gulang. Unang kita pa lang namin, alam ko na siya ang tipo ng babae na mahinhin at conservative. Halos lahat ng parte ng katawan niya ay balot na balot. Maganda si Olivia. Nagmana siya sa kanyang ama na matangos ang ilong at ang pagiging morena. Pero kahit morena, hindi ako magsasawang titigan siya. Para siyang anghel. Kapag nagbabakasyon sila sa lugar namin, hindi ko maiwasan na mapatanong sa sarili ko sa tuwing nakikita ko siya. Kagaya ng kung ano kaya ang nasa loob ng mahabang palda na yan. O anong meron sa lahat ng parte ng katawan niya na nakatago. Alam kong bawal, lalo pa at pinsan ko siya. Pero hindi ko maiwasang hindi i-stalk sa lahat ng social media account niya. Wala akong nakitang larawan sa kanya na naka-short o naka-spaghetti. Kadalasan ay nakapantalon siya o nakadress. Isang araw, swinerte ako. Bumisita sila sa bahay ng tita namin dahil kaarawan ng tita ko. Kakarating lang nila sa bahay ni tita. Pinanood ko pa siya kung paano makipaghalubilo sa mga pinsan namin hanggang sa dumiretso sa tabi ko at umupo dahil na rin siguro sa nangangalay na kakatayo. Sa biglaang pagtabi niya ay bigla na lang tumayo ang sakin. Hindi ko pinapahalata. Pasimple ko lang kinuha ang una na hawak ng isa naming pinsan at saka inilagay sa hita ko. Pagod ka ba? Gusto mong magpahinga muna sa kwarto? May bakante pang isang room, katabi ng silid ni tita. Unang bungad ko sa kanya. Gusto kong batukan ang sarili ko sa pagkakataong yon, kung bakit yon ang sinabi ko. Para kasing may mali siya. Okay lang, nakapagpahinga rin naman ako kanina. Malumanay na tanggi niya. Ipinagpasalamat ko na lamang dahil baka kung ano pa ang magawa ko. Hindi na kami masyadong nagkausap pagkatapos nun. Dahil busy siya sa pakikipag-usap sa iba niyang kakilala na pinsan rin namin. Hindi rin ako makasingit dahil babae ang kausap niya. Nagsimula ang selebrasyon ng alas 5 at natapos ng alas 7 ng gabi. Kaya naman kinakailangan nilang makitulog muna kila tita dahil hindi na rin pwedeng bumiyahe, lalo pat umuulan nun. Nabuhayan ako ng loob ng malamang sa amin muna sila makikitulog dahil wala nang bakanting kwarto sa bahay ni tita. Personal kong hinanda ang kwarto ko na gagamitin nila. Dahil 2 kwarto naman ang available, ay hinanda ko ang 2 para sa kanila. Isa para sa magulang niya at isa para lamang sa kanya. Nang gabing yun ay hindi ako makatulog. Kay isip sa kanya, lalo pat katabi ng tinutulugan niya ay ang kwarto ko. Kusang gumalaw naman ang paa ko at dahan-dahang binuksan ang kwarto niya. Sinilip ko siya. Para akong natuliro nang makita siyang payapang natutulog, suot lang ng t-shirt at panty. Sa gilid niya ay ang kumot na hindi ginamit, kaya malaya kong pinagpantasyahan ng sexy niyang katawan. Hindi ako nakontento. Humiga ako sa tabi niya at ginamit ang kumot niya, kaya mas lalong nag-init ang katawan ko. Dahil mahimbing ang tulog niya at tahimik lang ang bawat galaw ko, ay wala siyang kamalay-malay sa ginagawa kong paghahalik sa lahat ng parte ng katawan niya. Sinulit ko dahil hindi ko alam kung kailan ko ulit siya matitikman. Pero hanggang halik lang ang lahat dahil wala sa plano ko ang ibao ng sarili sa kanya.
dahil alam ko namang pinsan lang kami. Akala ko talaga ay hanggang doon na lang at hindi na mauulit. Ngunit sunod-sunod ang pagbabakasyon nila sa amin at napapadalas ang pagtulog nila sa bahay namin. Kaya napapadalas din ang mga ginagawa ko sa kanya. Nasiyahan na lang ako dahil hindi naman niya alam ang pinagagagawa ko. Hanggang isang gabi, naabutan ko siyang gising. Nagulat siya na makita akong nakasilip sa pintuan ng kwarto niya. "May kailangan ka?" Pagtatanong niya pa. Mabilis kong sinarado ang pinto. Hindi naman siya naalarma. Siguro ay dahil wala naman siyang alam sa pinagagagawa ko. "Ang lamig kasi sa kwarto ko. Kailangan ko magpainit." Pagrarason ko pa. "Ha? Pero wala akong heater dito eh." Inosente niyang sagot. Napalunok na lang ako nang kagating niya ang ibabang labi niya. Parang inaalok ako dahil sa pula ng labi niya, kaya hindi ko maiwasan na mapatitig doon. Yakap na lang. Okay nang yakap sa akin." Sagot ko naman. "Ha? Sure ka ba? Pwede ko namang kunin ang heater sa kusina kung tinatamad ka." "Hindi na. Payakap na lang." "Okay. Sige." Mabagal itong tumayo mula sa pagkakaupo sa kama at saka lumapit sa kanya. "Tumayo ka, yan. Nang mayakap kita." Utos pa niya. Mabilis akong napalunok nang makita ang dibdib niya dahil sa nipis ng suot nitong pang-itaas pantulog. Ang pang-ibaba naman ay cycling din na manipis. "Tinatamad ako. Kandong ka na lang sa akin." Nakipagtitigan siya sa akin. Nang una ay tila naguguluhan pa siya. Ngunit kalaunan ay sumunod din. Mariin akong napapikit nang magtama ang balat namin. Halos mabaliw na ako, ngunit mas lalo pang nabaliw nang paharap siyang umupo sa akin at yumakap. "Nilalamig ka pa ba?" Paulit-ulit akong napalunok. Kaunti na lang." Pagsisinungaling ko pa, kahit buong katawan ko na ay mainit. "Lalapit pa ba ako ng kaunti?" Pwede ba?" "Oo naman, wala namang mali siya to kasi pinsan naman kita." Pinatong ko ang mukha ko sa leeg niya para maghabol ng hininga. Wag mo sanang sabihin sa magulang mo ang ginagawa natin ngayon. Sekreto lang natin to. Okay lang ba?" "Ha? Bakit naman? Pero sige, wala namang masama sa ginagawa natin." Nakahinga ako ng maluwag sa sagot niya. Dahil doon, nakagawian na namin ang magyakapan ng ganoon ang posisyon. Yun ay kapag kami lang dalawa. Sikreto na pilit kong tinatago hanggang ngayon. Pero habang tumatagal, napapaisip ko kung libog lang ba ang nararamdaman ko para sa kanya o iba na. Kaya naman sinubukan kong ilihis ang atensyon sa kanya. Nakipag-date ako sa ibang babae. Nakagaya rin niya, na conservative. Pero iba pa rin talaga. Iba ang epekto niya sa akin. Tinuon ko ang atensyon sa pagpapabuti sa sarili at sa pag-aaral hanggang sa nakapagtapos na lang ako ng criminology ay siya pa rin ang nasa isip ko. Kahit hindi na kami nagkikita dahil hindi na siya nagbabakasyon pa sa lugar namin, ay alam kong nag-mature na siya. Hindi na siya ang Olivia na pwede kong utuin. Baka nga alam na niya na kamanya ka ng ginagawa ko sa kanya noon. Nang mamatay ang lolo ko, saka ko lang siya nakita ulit. Nagulat ako dahil ang Olivia na nakilala bilang conservative ay naging liberated. "Oh, Carlos, long time no see." Sabi niya sa akin. Nasa kwarto ako ng pagkakataon na yon. Nakahiga dahil tinatamad ako na makihalubilo. Bakit ka nandito?" Nagtaka ako dahil sa biglaang pagpasok at pagsarado niya sa pinto. Parang deja vu. "Hindi ka ba masaya? Ilang buwan din tayong hindi nagkita, di ba? Hindi ka ba natutuwa sa presensya ko?" "Masaya ako. Nagulat lang ako sa biglaang pagpasok mo. May kailangan ka ba?"
Hindi siya umimik. Bagkus, tahimik niyang hinubad ang suot niyang damit. Tanging naiwan lang ay ang suot niyang bra. Nagulat ako sa inakto niya. Bago pa man ako makapagsalita, ay kusa niyang nilagay sa bato ko ang kanyang kamay. Napahawak na lamang ako sa kanyang baywang. Tinanggal din niya kaagad ang pagkakahawak niya sa bato ko. Maya-maya pa ay nagsimula itong umiyak at umupo sa sahig na parang inaapi. Naguluhan siya sa inakto nito. Nasa ganoon kaming posisyon nang biglang bumukas ang pinto. Napakawalang hiya mo! Sarili mong pinsan! Pinagnanasaan mo! Wala kang kwenta! Sigaw ng ama niya. Mabilis ako nitong dinaluhan ng suntok. Pagkatapos ay kwinelyuhan. Wala po akong ginawa! Hindi ko po siya ginalaw! Pumalag ako sa hawak ng ama niya. Dahil mas malakas naman ako, ay agad akong nakawala. Anong wala? Kita ng dalawang mata namin. Kung wala kang ginawa, bakit wala ng damit ang anak ko? At bakit umiiyak siya? Hindi ko po alam. Bigla lang siyang pumasok sa kwarto ko at umiyak. Sinungaling! Minanyak mo ko! Matagal na ako nagtiis. Nanahimik lang ako. Singit naman ni Olivia, kaya napalunok ako. Masama ang tingin niya sa akin. Hindi ako agad nakagalaw. Kita mo na? Mga kapitbahay, tumawag kayo ng pulis at nang maipadakip natin ang walang hiyang manyakis na to. Kinabahan ako sa sinabi ng kanyang ama. Napatingin ako sa mga magulang ko at nakikiusap na tulungan ako, ngunit napailing na lang sila. Kita ko ang disappointment sa mga mata nila. Maya-maya pa ay dumating ang pulis. Dahil guilty naman ako sa kasalanang ginawa ko, ay hindi na ako nanlaban pa. Pagdating sa presinto ay kinausap kami ng pulis. Hindi na ako pumalag nang kinasuhan ako ng attempted rape. Nakonsensya na rin ako sa ginawa ko noon. Aminado naman akong nagawa ko ngang mamboso sa kanya at muntik ngang gahasain kung hindi ko pa napigilan ang sarili ko. Nahatulan ako ng 5 taong pagkakakulong. 2 taon ang lumipas at gusto na sana akong piyansahan ng magulang niya. Ngunit siya ang tumanggi. May dalaw ka, Carlos Bustamante. Nagtaka ako dahil 2 araw lang naman ang nagdaan nang bumisita sina mama at papa. Ang inaasahan ko kasi ay sa susunod na linggo pa sila bibisita. Ma, napadalaw ka ulit. May problema po ba? Tanong ko pa. Nanlaki ang mata ko nang si Olivia pala ang bumisita. Hindi ko kasi nakita ang muka dahil nakatalikod siya sa akin kanina. Olivia? Kamusta? Alam kong hindi magandang lagay mo ngayon dito. Pero hindi ako hihingi ng tawad sa ginawa kong pag-set up sa'yo. Bagay lang yan sa'yo. Hindi mo alam kung paano ako magdusa sa lahat ng ginawa mo noon. Nagpakabulag ako dahil akala ko makakalimutan ko rin ang ginawa mong paggapang sa akin tuwing tulog ako. Pero hindi. Napayuko ako. Ramdam na ramdam ko ang galit niya. Tinungisan mo ang pagiging inosente ko, Carlos. Ikaw pa talaga na pinsan ko. Sobrang hirap sa akin yon. Tinitake advantage mo ang pagiging bata ko at walang alam sa mga bagay-bagay na pinapagawa mo sa akin. May pasabi-sabi ka pa na sekreto. Pero ang totoo, ayaw mo lang malaman ang ibang ginawa mong kabastusan sa akin. Alam mo bang sobrang nabaliw ako dahil sa ginawa mo? Malamang hindi. Dahil ang iniisip mo lang naman ay magpakasarap. Samantalang ako ay halos masiraan na ng utak. Napahilamos ako sa aking palad. Mas lalo akong nakonsensya nang makita ang luha na tumulo sa mga mata niya. Patawad. Tanging nasabi ko. Alam kong gustong-gusto niya akong murahin at saktan. Ngunit pinipigilan lang niya. Halata sa kamay niyang nakakuyom. Sana'y hindi na tumaulit pang muli, Carlos. Matuto ka na sana sa lahat ng pagkakamali mo. Tama na ang pagsira mo sa buhay ko. Huwag ka nang manira pa ng iba.
Sabi niya at saka umalis. Tila nagkaroon ng sumpa ang buhay ko pagkalabas ng kulungan. Simula nang mangyari yon, ay hindi na ako tinatanggap sa mga trabaho na aking ina-applyan. At hindi na ako nagkaroon pa ng girlfriend. May kaibigan naman akong babae. Ngunit hanggang kaibigan lang. May natitipuhan ako. Ngunit kadalasan ay may karelasyon na pala. Mas worst, ang iba ay may asawa na. Ngayon ay nasa 35 anyos na ako. Nalipasan na ng panahon at lagpas na sa kalendaryo. Wala pa ring asawa at anak. Walang nagmamahal at walang nag-aalaga. Naisip ko na baka karma na ang lahat ng to dahil sa ginawa ko noon. Kaya ngayon, hindi na ako umaasa pang magkaroon ng asawa. Mas binigyang focus ko na lamang ang aking sarili. Para kahit mamatay man ako ng walang asawa, ay napabuti ko naman ang sarili ko. Lubos na gumagalang, Carlos. Ay naku Carlos, napakabigat ng kwento mo. Hindi ko kukonsintihin ang ginawa mo noon kasi mali talaga yon. Pero ang maganda, inaamin mo na ngayon at nagsisisi ka. Yan ang unang hakbang para tuluyang magbago. Ang maipapayo ko sa'yo, mag-focus ka pa rin sa pag-aayos ng buhay mo. Huwag mo hayaan na kainin ka na nakaraan mo. Totoo, may mga pagkakamaling hindi na mababawi. Pero pwede mong patunayan na iba ka na ngayon. Gawin mo yung tama kahit walang nakakakita. At tungkol sa pag-ibig, huwag mong pilitin. Darating yan sa tamang panahon kapag buo ka na ulit bilang tao. Ngayon, gusto kong marinig ang opinyon nyo mga kapantasya. Anong masasabi nyo sa sitwasyon ni Carlos? Ano ang maipapayo nyo sa kanya? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong masasabi at payo. At sama-sama nating gabayan si Carlos. Ako si Miss May. At hanggang sa susunod, ingat lagi mga kapantasya!